Purihin pong Panginoon, muli sa pagkakataon na pagbahagi po ng kanyang salita. At meron po akong gustong ibahagi po sa inyo, i-share po sa inyo na isa pong video na ito po isang napakagandang testimony, no? Na ito po isang patunay na ang ating Diyos ay kumikilos, no? Nagbabago ng buhay ng tao, ng isang bansa, no? At kung saan ay binibiyayaan niya, no, yung mga lumalapit, tumatanggap po sa kanya. Amen. Ito po yung video, sabayan niyo akong panoorin kung saan ito po ay magbigay po ng encouragement sa bawat isa, lalo na po sa mga taong nag-doubt, no? Sa mga taong hindi naniniwala na mayroon pong Diyos, no? Ito po isang magandang halimbawa na kung saan tunay na mayroon pong Diyos at siya po'y buhay at siya po'y tapat sa atin, na kung saan pag ikaw po'y lumapit, pag ikaw po'y sumampalataya sa Panginoong Hesus. Amen. Did you see this? There are reports that Amen. 94% of the population converted. Take a look at how this happened. Almalonga was known for its high rates of alcoholism, violence, and occultism. There was religious persecution, Natin yung but a pastor ng named isang pastor Mariano began to pray and for the fast sake na yung so mga that tao these ay people would makakilala sa abandon their Panginoong Hesus. Amen. At dito po, no, gusto ko lang din po ibahagi na kung saan ito po isang pagpapakita din po ng pagpapahalaga, no, ng kahalagahan ng mga taong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dito mo rin po makikita yung kahalagahan, no, sa mga taong nagpapahayag ng salita, no. Kaya kung meron pong mga mananampalataya na nagpapahayag ng salita ng Diyos, huwag niyo pong baliwalain, pakinggan niyo po, no, ang kanilang mga sinasabi, huwag niyo pong kutyain, dahil ito po'y blessing at biyaya at false kaligtasan idols. po sa bawat isa po It sa was inyo. then that this Kung ikaw pastor po'y hindi ended pa up po being nakakilala sa kidnapped. Panginoong They Diyos. shot at him, Amen. but not a single bullet was fired. This began to stir the church, which entered into a constant fervor of seeking the Lord and praying. Then a revival praise began God. to take over the city. In the first year, 3,000 people converted. Many people were healed. The vigils lasted until dawn, and the spiritual atmosphere took over the city. Among the 4 jails in the city, all were closed because there was no more crime. A social transformation began to take place. Even agriculture was affected by the revival. Fruits and vegetables grew to proportions and size Kung that makita were mo po dito, biblical in no, ay proportions. sila po'y tumalikod sa kasalanan na tinanggap po yung Panginoong Hesus, no? Sa po dito na pinapahayag ng isang mananampalatayang pastor, no, na ay dahil po sa 94%, no, ng population ng lugar na ito, no, sa lugar ng El Salvador, no, ay kung saan ay napranasan po nila yung kapayapaan, no, yung pag-ibig, no, yung pagbagong buhay. Amen. At even man po yung kulungan, no, sabi po na kung saan ay meron pong mga kulungan na sinara na lang po dahil wala na pong mga krimen na nangyayari po sa lugar na iyon, no. Dahil nga po 94% mga kapatid, no, ay tumanggap sa Panginoon, kumilala sa Panginoon. At dito mo rin po makita na talagang buhay ang Diyos at makapangyarihan, no, na even yung kanilang agrikultura ay binless ng Panginoon. Kita mo yun naman po, no, yung kung gaano kalusog, gaano po kalalaki, no, ng mga gulay na kanilang itinanim, no. Amen. Na kung saan pinagpapala, binless po ng Panginoon yung kanilang lupain. Amen. Makita niyo po, no. Amen. Praise God po, no. Doon po, no, napakaganda po ng isang video. Ito po ay maikli lang na video na pinag-share ko po sa inyo. Pero dito po makikita niyo po, no, kung gaano po tapat yung ating Diyos pag ikaw po ay lumapit sa Kanya, no. Sabi nga din po, no, ito po ay isang napakagandang halimbawa dito po sa verse na ito, sa salita ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Sana ito po ay nabahagi ko na rin po, no. Sabi po dito, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Amen, no? Doon po makita po natin, no, na kung saan ay tunay po na sila pinatawad ng Panginoong Diyos, no? At kumilos yung Panginoon sa kanilang mga buhay. Dahil nga po isa din po doon sa testimonya, no, na kung saan ay wala na pong mga krimen na nangyayari po doon, no, sa lugar nila. At saka yung mga kulungan ay sinarado po, no, dahil wala na pong mga krimen. And praise God po, no. Yun po ay patunay na yung ating Diyos ay mabuti, no. Yung ating Diyos ay banal, na kung saan ay binabago niya po talaga yung tao, no, pag yung tao po ay sumurrender, yung tao po ay kumilala sa Panginoon Diyos. At hindi lang po yun, ang buong bansa, no, ang buong
lugar kung sila po lalapit sa Panginoon. At diyan mo po makikita, no, mararanasan yung katapatan, no, yung pag-ibig ng Diyos, no, na hindi lang po sa spiritual, no, sa relasyon sa Panginoon binabago niya yung ating buhay, kundi yung pinagpapala rin po ng Panginoon, no, sa ating pangangailangan, sa inyong pangangailangan pag ikaw po'y naging tapat at tunay na tumanggap sa Panginoon, no, nagsisi ng iyong kasalanan. Diyan mo po makikita, no, doon po sa kung saan ay ang tataba ng kanilang mga pananim, no. First time po na nangyari po doon sa kanilang lugar na 'yon, no, na kung saan yung lugar na 'yon ay napakamakasalanan, no, lahat ng karahasan, no, patayan, droga, no, persecution, pinipersecute yung mga nagpapahayag, no, kung saan ay nandun din po na pinlano nilang patayin, pero hindi po inalaw ng Panginoong Diyos dahil yan po ay kanyang alagad, no, ay kanyang tagasunod, no. Kaya diyan mo rin po makikita yung pangako ng Diyos pag ikaw ay sumunod sa Panginoon. Diyan mo po makikita na yung sinasabi niya na kung kahit saan ka man ay naroroon ako, no, kasama mo ako. Amen, no. Dahil yun nga po, no, pag ikaw po ay sinugo or naglingkod sa Panginoon, hindi ka po niya pababayaan. At diyan po nakikita natin, no, yung revival sa isang lugar, no, na kung saan nung sila po tumanggap sa Panginoong Diyos, no, naranasan po nila yung spiritual na pagpapala, no, ang kapayapaan, amen, na nagmumula sa Panginoong Diyos. At hindi po yan marireceive ng mundo pong ito, no, yung kapayapaan na sinasabi, amen. Doon po, no, sabi din po, no, sa John chapter 1 verse 4 to 5 na in him was life and the life was the light of men. The light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Amen, no. At sa John chapter 8 verse 12, again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in the darkness but will have the light of life. Amen, no? Magandang mensahe po ito, no, mga kapatid, na kasi ito ay patunay na ang Diyos natin, ang Panginoong Hesus ay pumarito, no, bilang ilaw sa sanlibutan dahil yung sanlibutan ay makasalanan, no? Ang sanlibutan ay puno ng kadiliman, mga kapatid, at isa lang po yung makapagbibigay ng ilaw, ng liwanag, no? Yung persons or yung Diyos na kung saan ay wala pong bahid ng kasalanan, no? Amen. At yun po, diyan po natin makikita na kung saan yung Panginoong Hesus, no? Pag ikaw po'y tumanggap, kumilala sa Panginoon, tunay po na ikaw po'y maliliwanagan, ikaw po'y ay mabago ang buhay, no? At yun po, no, isang example, no, yung isang lugar na kung saan sila po'y kumilala, sumunod sa Panginoon. Kaya doon po na marami po yung nabago yung buhay. Kaya huwag mo na pong hintayin, no, na ikaw po'y mawala dito sa mundo dahil yung bawat araw po isa pong chances, no, na baguhin ang iyong buhay, no, lumapit sa Panginoong Diyos, no, isuko at humingi ng tawad po sa Kanya ng buong puso. Amen. Kaya yun lamang po, mga kapatid. God bless po sa lahat. And